In today's episode, pag-uusapan natin kung hanggang saan ka ba dadalin ng galit mo. Nako, mabigat-bigat na usapan to. Kaya pagaanin natin yan ngayon at samahan nyo na kaming pag-usapan at palayain ang mga galit na yan. Ang hirap kaya magbitbit ng galit ng matagal. At the end of the day, ikaw yung sisingilin yan eh. Kasi, halimbawa, kunwari, tayong dalawa, may nagawa ka sa akin. Galit ako eh. Dala-dala ko tong galit na to. Eh, ikaw naka-mag-move on ka na sa buhay mo. Sinong talo? Nakakainis, no? Ako pa din. Di ba? Tapos lalo kang magagalit. Oo, lalo ka manggagalit. Tapos, lalo ka magagalit. At ito lang yun, masasayang yung panahon mo. Na imbis na natutuon mo na sana yung buhay mo dun sa mga bagay na mas okay kung paano mo gagawing better yung buhay mo, nai-stuck ka or bumabagal ka dahil may bigat kang dala-dala. Alam mo, naalala ko lang, no? Naalala ko lang. Yung tama ka eh. Yung galit, pag hinayaan mong mamutawi yan sa katawan mo, mabigat talaga yan at ikaw ang sisirain yan. I have a very good example. Dun sa pangalawang reason ko kung ba't ako nagalit. Ito yung time na tinanggalan ako ng someone or something that's very important to me na wala akong kalaban-laban. Nung nangyari yon, everything was downward spiral. Yung parang tipong, self-destruction talaga. Lumala yung paninigarilyo ko, lumala yung pag-iinom ko. Tapos ito yung every week naghahanap ako ng unlimited chicken wings or some gyupsal. Parang kumakain lang ako ng madami hanggang sa hindi ko na kaya. Every week, ganun. So, nagsi-self-destruct talaga ako. At after 3 years, sumakit lang yung sikmura ako. Pumunta ako sa doktor. Sabi ko, Dok, masakit yung sikmura ako. Parang wala naman. Hindi naman siya masakit. Discomfort lang. Alam mo, blessing ni Lord, hindi yung pinuntahan ko gastro, pero ginawa niya ako ng full workup. Taas baba ng katawan ko. Lahat. Alam mo, sabi niya sa akin, sugar mo 300% more, cholesterol mo sobrang sama. Alam mo kung gano'ng kasama yung sitwasyon ng katawan mo? Kasi kinuwento ko rin sa doktor ko kung ano yung reason kung ba't ako parang nag-self-destruct ng time na yun. Sabi niya, alam mo dun sa pag-self-destruct mo, alam mo yung itsura ng katawan mo ngayon? Pag lumabas ka sa pinto ng clinic ko, pwede ka ma-stroke, pwede ka mamatay. Ganon ka-volatile as a human being ngayon. Kasi wasak yung katawan mo as a result of your anger. Di ba? Ikaw, sa'yo din ang epekto. Sa akin din bumalik. So, I had to rebuild myself from there. Tapos yung mga taong yun, continue sila sa buhay nila. Di ba? Di ba? Ang hirap eh. Tignan mo, ang galing, no? Nahanapan natin ng magandang reason ng galit, pero bumabalik talaga tayo dito. Pero alam mo, dahil sa sinabi mo, ang na-realize ko tuloy, alam mo kung ano ang galit na mahirap makalimutan, kaya dapat hindi mo palalayan. Galit sa sarili mo. Kasi alam mo, kuya, pag nag-subside na lahat ng nangyari sa'yo, tas babalikan mo yung sarili mo, sa sarili mo ikaw magsasorry, shucks, ba't ko to ginawa sa'yo? I had to apologize to myself. Ako din, alam mo, dumarating ako sa point na minsan naiiyak ako. Oo. Pag naaalala ko na bakit ko nilagay yung sarili ko doon, sa pagkakataong yon, bakit ko hinayaang ganto, ganyanin, bakit kita hindi inalagaan. Ang hirap eh, kasi yung galit-galing na sa'yo, yung pagpapatawad kailangan pang manggaling sa'yo. Galit, parang self-destruction, tapos yung rebuilding, ikaw lahat yun. Oo. At saka, ang hirap eh, parang yung galit, pag dinikit mo siya sa panahon mo, yung panahon na buhay ka, ang hirap din bawiin. Ang hirap bawiin yung mga araw na nasayang, yung mga opportunities na hindi mo nag-grab dahil mas tumambay ka dun sa nararamdaman mo. So, nagawa sa'yo, sa nagawa mo sa sarili mo, tas hindi mo napatawad yung sarili mo, doon naman nag-uugat yung galit eh. Yung hindi mo napatawad yung sarili mo to begin with, o hindi mo sila napatawad. Ang ganda na sinabi mo, no? Parang anger unmanaged is time and life wasted. Oo naman. Ganda nun. Tsaka sabi ko nga, ang hirap pagsisihan. Actually, nung naisip ko tong topic na to, matagal na po tong nakababad. Oo, naisip ko. Na-marinate na siya. Na-marinate may siya. lasa na nga eh. Ang barbecue na nga eh. Nanggaling siya dun sa idea na may isang tao na nakagawa sa amin ng sobrang mali. Tapos sobrang galit, ako na lang personally, galit na galit ako dun sa taong yun. Pero yung taong yun, dumating naman siya sa phase ng buhay namin na nakikisama. One of our favorite persons. Oo. Labas-pasok sa bahay, ganyan. Tapos may nagawa talaga siya. Na sobrang siguro kung meron kaming mga non-negotiable sa buhay namin, isa Isa yun. na yun.
isa na yon talaga. Sobrang galit ako dun sa taong yon. Tapos yung taong yon, nakikita ko naman pag pumupunta siya lately sa bahay, nag-a-approach, bumabate. Kami, bilang hindi kami bastos, tumatango pero hindi ko siya kayang tignan. Tapos naaalala ko yung galit ko sa kanya na minsan dumarating pa sa point na yung mga aso ko, gusto ko sabihin na bite. Habulin nyo. Kasi yung mga aso ko, galit na galit sa taong yun. Parang pag dumarating, maliliit lang yun. Alam mo, mga Doberman, pero mga pudel-pudel lang yun. Galit na galit sila, minsan dumarating sa point na ayoko silang awatin. Bala sila, emosyon nila yun eh. Oo. Tapos, namatay siya. Biglaan, no? Biglaan yung pagkamatay niya. Alam mo nung namatay siya, kuya, naiyak ako. Kasi sabi ko, namatay siya na hindi niya nalaman na pinapatawad ko na siya sa kung ano man yung nagawa niya. Nung namatay siya, parang nagpi-playback sa isip ko yung mga pagkakataon na pag pumupunta siya sa bahay, bumabati naman siya, tapos, hello po, ganun lang kami. Ah, po, ganun, tapos pasok. Kasi imbis na makapagsalita ako ng hindi maganda, nagtatago na lang ako. Hanggat nasa loob siya ng bahay, nasa loob lang ako ng kwarto. Kasi ayokong makapagplastika na okay lang sa akin yung ginagawa mo. Mabigat-bigat yung ginawa eh. Oo. Pero nung namatay siya, alam ni Kuya, alam mo yun, iyak ako ng iyak kasi namatay siya na parang, shucks, hindi ko nasabi na okay na kung ano man yung nagawa mo. Kasi hindi mo ma-explain eh. Hindi na ganun yung galit mo na not tulad nung first time na nalaman mo na parang, ganyan, amanos tayo. Kung ano yung ginawa mo, ganyan. Yung first Oo. hit nung galit. Yes. Ngayon, nasa stage ka na lang na, okay, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Pero hindi tayo friends. Oo. We can be civil too. Oo. Di ba? Tapos parang nakakagulat lang nung namatay siya. Sobrang bilis eh. Oo, parang I think we look back doon sa mga panahon na hindi natin nalaman yung ginawa niya. Oo. He was a good man. He's a friend. He's a friend. Di ba? Tapos nung nangyari yun, sabi ko, di ba, sinabi ko yun sa'yo na hindi pala talaga maganda yung epekto ng may galit kang dala-dala. Kasi hindi mo masabi bukas, ikaw man o sila, wala na. Oo. Di ba? Paano mo masasabi na okay na, napatawad na kita? Kahit naman sabihin mo ngayon na nandiyan na sila eh. It will not matter anymore eh. Ang saklap ng realidad ng buhay, no, na kapag ka nagpasakam ka sa galit and you lost all of time and opportunities to parang rekindle yung relationships as an example, no, masasabi mo na lang yung mga gusto mong sabihin pag nakapikit na siya. Yes. At hindi na niya naririnig. Pero iiyakan mo pa rin. Kasi nga, yun na lang yung last opportunity mo. You'd hope na kung nasaan man siya, maririnig niya. Pero could have been better kung naririnig talaga niya at humihinga siya. Oo, at saka yung na-realize ko yung, lalo kung may nagawa sa'yo yung tao, hindi ko na tuloy alam ngayon yung difference nun. Yung galit na galit ka, pero nanghingi ng tawad sa'yo. Oo. Hindi ko tuloy alam kung paano mo isa-subside sa puso mo yung, okay, in-acknowledge naman na nagkamali na siya, pero malalim talaga yung nagawa sa'yo. Oo. Meron din naman yung hindi nang hingi ng tawad sa'yo. Oo. Di ba? Pero pag nalagay ka pala sa sitwasyon na tulad nun, ang hirap eh. Ako dun ko na-realize. Yun yung naging pivot nung shocks. Dapat pala, nilet go ko na yung galit. Yung parang pinaubaya ko na lang. Pero emotions mo yan eh. Valid yan eh. Parang yan yung mga inner child mo na, hindi. Hindi pwede. Yun din naman. The thing naman din about galit is, oo, may value into thinking na kapag gagalit ka, you are wasting time and life as well. Pero you also have to give it to yourself. Na hindi lahat ng galit madaling mapatawad. Maganda na may humingi ng tawad, pero ano lang yun eh, if anything, para siyang isipin mo to, meron kang isang bahay ulit. Nakalak yung pinto. May steps para mabuksan yung pinto. Hanapin mo yung susi. Ipasok mo dun sa doorknob. I-twist mo. Pag nag-unlock, i-twist mo ngayon yung doorknob. Yung paghingi ng tawad is looking for the key. Pero hindi ibig sabihin nung bukas na yung pinto. So you have to go through the steps para bumukas yung pinto, maging open ulit para sa iyo yung structure na yon. Pag hindi mo hinahanap yung key, then there's no way for you to manage that anger. Kasi hindi nga nakahanap yung susi. Diba? Kaya nga. Siguro parang ang ano mo doon is yung ang handling dun sa galit for me. Kasi hindi na para dun sa mga nakagawa eh. Para sa'yo, ang hirap. Naisip ko yan, yung ang bigat. Tapos, minsan, pag hindi mo pa na-control, yun yung may mga nagagawa kang hindi maganda. Kasi irrational ka pag galit. Oo. Ano ba yung mga naglilid sa krimen? Di ba? Ano?
crimes of passion, rage, Oh, minsan maliliit na bagay na Yung- hindi na solusyonan. or yung nagselos ka, so nagdilim ang paningin mo. Yung sinasabi, nagdilim yung paningin mo. Yung dilim yung paningin mo kasi irrational ka eh. Oo, simpleng bagay, nag-away sa lupa. Oo. Umabot sa ganito. Nagkabiroan kayo, nagalit ka. Oo. Pinangunahan ka ng galit, sinapak mo. Oo, sa trabaho, nagkapikunan lang kayo na dapat personal lang, nagka-personalan kayo na umabot pa na yung mga dapat hindi na makarating sa management, napaparating yun, na nag-cause ng kawalan ng trabaho ng isa. Oo. I mean, lalo kung galing kayo sa relationship, friendship, Oo. di ba? Tapos dahil lang sa hindi kayo nagkasundo, yun na-snap yung galit na lumaki ng parang kapoy, lumaki na Or lumaki. partners kayo in crime. Oo. Kaya parang, actually, ang lawak ng topic na to eh. Naisip ko lang talaga siya para sa amin because of the idea nga lang na yun. Yung galit na nawala na lang siya. Na hindi mo nasabi dun sa taong yun na pinatawad na kita kung ano man yung nagawa mo. Or kung hindi mo man siya napatawad, sana pala pinatawad ko na siya. Oo. Hindi ko naman alam na hanggang ngayon na lang pala siya mabubuhay. You never know naman talaga. Saka hindi mo rin fault. Hindi mo Oo. rin malalaman eh. Oh, yun yung lagi nila sinasabi. Kasi parang ilan silang umiyak ako, ganyan. Pero wala akong ginawang bad dun sa tao. Like, hindi ko naman sinugod, inano. Lahat yun nasa kept it puso ko in. lang. You kept Oo. it in. Oo. Na hindi pwede yung ginawa mo. Hindi uubra. Kasi sa lahat-lahat, kung ano man yung nagawa niya, yun lang naman ang nag-iisang non-negotiable sa akin. Yun lang sa buong buhay ko. Lahat gawin mo sa akin, okay lang ako. Sabi ko nga lagi ko yung sinasabi, natatakot ako na kung isang araw, pero wag naman po, namategi ako dahil may pumatay sa akin. Kung nabubuhay akong ibibilin ko, wag nyo na pong ikulong kasi kawawa naman yung pamilya. Oo. Nasa ganung level ako eh. Pero yung taong yun, yung nagawa niya kasi super non-negotiable talaga. Kaya siguro yung galit ko na iwan, na dahil hindi mo naman siya pagkatao, naipit ka lang ng pagkakataon. Nung nawala siya, grabe yung effect sa akin. Na, oh my God, sana hindi na lang. Sana ganun. Pero sabi nga mga malalapit, kaibigan, kapamilya na nakakaalam, na napaglalabasan ko, ipagdasal mo na lang. Oo. Yun na lang sabi, pagdasal mo, sabihin mo sa kanya through prayers na okay na yun. Okay na yun. Di ba? Tapos ngayon parang na-realize ko, ngayon wala na siya, alin ko pa yung galit at yung nagawa niya. Wala na rin naman eh. Nasa akin lang eh. Ako lang ang magdadala. At ngayon kahit i-let go ko to. Saan? Saan? Oo, sa hangin. Ang hirap na, no? Parang aimlessly dadalhin mo yung galit. For what? Kaya nga. Walang value. Kaya ang bigat. Kaya ako siguro nasabi na lason. Tapos parang ang hirap niyang i-look back, ang hirap niyang bawiin. I wish sana may powers na lang tayo na pwedeng kontrolin natin lahat ng emotions natin. Kaya naman kung gugustuhin. Pero hindi lahat madali. And to be fair, ang galit in general, hindi naman lahat ng tao nakakapag-compartmentalize ng galit. Oo naman. May iba, alam mo, bilib na bilib nga ako dun sa mga tao na iba't ibang klase na ng taong nakita ko kung paano magalit. Meron yung mga galit niya na nagwawala, pero kala mo kinabukasan parang walang nangyari. Meron yung galit, tahimik lang sila, pero tapos na. Hindi na kayo mag-uusap, hindi na sila makikipag-communicate sa'yo. Ganun nila i-gauge yung galit nila. Meron din ako mga kilalang pag nagalit, galit siya sa tao, na pag-usapan yung favorite color niya, nababalikan yung galit niya. Grabe. Also known as Ano? Almira Shea. Uy, hindi ako ganon. Gabi ka naman. Ako, may mga kakilala ako. May mga, especially mga iniidolo ko sa industry namin sa trabaho. Alam mo yung sitwasyon, kagalit-galit talaga. Yung ako sa 16, 15 years ng tatrabaho na ako, first time ko na rin naranasan yung sitwasyon na yun sa trabaho, nagpupuyos ako sa galit. Yung tao na yun. Okay. Anong gagawin natin? One inhale, exhale. Na-compartmentalize yung situation. Nakapag-decide siya ng tama. Sabi ko, ha? Parang ako sinaksak sa likod eh. Pero ikaw nakahinga ka pa na isang inhale, exhale ka lang, okay na. Parang, ang galing eh. Parang, there's gradient to this eh. Parang mabibilib ka sa mga tao paano na ma-manage eh. Yung iba na ma-manage by releasing it. Oo. Pero alam mo upon hearing that, mahalaga din talaga kasi na nare-release mo whatever it is. Kailangan mo lang hanapin kung ano yung tamang paraan kasi naranasan ko yan eh. Lagi ako nagtitimpe kasi ayoko magkagulo, ayokong magkamali ulit. Tapos parang feeling ko naman pag lumabas naman ako sa trabaho na to, hindi na kayo magmamatter sa buhay ko, hindi naman tayo magkakapamilya, wag yan. Merong isang pagkakataon, siguro bad mood na ko, bad day. Pinitikan niya na naman ako like kung ano yung lagi niyang ginagawa sa akin. Alam mo ba, nakapagsalita ako sa taong yun, pero hindi ko naman siya minura, hindi rin ako nagalit. Parang nakasagot lang ako kasi never naman ako sumasagot.
parang nasabi ko lang na, oh sige po, oh ganyan, ganun. Kung ano yung nasabi ko, plain. Pero alam kong may kaldag may na. diin, Alam mo bang nakaramdam ako na para akong nahilo? Para akong na-high blood. Oo. Totoo pala yun. Siguro kasi ang tagal kong, sige, siguro sa 5 taon na nakikita ko yung tao niya na siguro in between may mga nagagawa siya. Pero sige, okay lang, hindi kita papatulan, okay lang to, para hindi ako magsisi. That one thing na medyo bastos na ang rinig sa akin, lumaban ako talaga. Ewan ko kung nararanasan mo to, no? Yung kapag kayong may nag-snap ka na into anger, biglang lumabo yung paningin mo. May gano'n yung parang, ako nga, sabi ko, kuya, parang ako nahilo. Oo. Tapos sabi ko, alam kong na-high blood ako. Tapos parang, ay, hindi ko na alam ang practice na. Natutunan ko, hindi ko alam kung kanino ko napanood, yung 7, 6, 7, 5, 2, parang, i-inhale ka, magka-count ka ng 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7, i-stop mo. Tapos 5, 4, 3, 2, release. Hindi ko alam kung kanino, hindi ko na maalala kung kanino. Yun lang nun, pero most na nagdadasal ako. Lord, ito na naman. Siguro, just to add to this conversation, the way you manage anger, for me is a continuous learning experience. Yes. Like ako for example, natutunan kong i-manage yung rage ko sa trabaho. Yung nakwento ko nga sa'yo, di ba? Yung kapag may nakakaasar akong kausap sa telepono sa trabaho, yung pasigaw ako nagsasalita, nagdadabog pa ako. Tapos sobrang hindi na maganda yung mental being ko na hindi na ako makapag-decide. So dati ang ginagawa ko, nag-yosi kasi ako dati. So pagkagalit ako sa trabaho, lock ang laptop, lock ang PC, bababa, yosi, lakad-lakad for 5 minutes. Tapos akit na ako ulit, okay na ako makapag-decide na ako, tahimik na ako, wala nang lumilipad na mouse, wala nang gumagano na keyboard. So, okay na ako. Tumigil ako mag-yosi. So, wala na akong way. Outlet. Wala na akong outlet to manage this. So, I had to adapt. So, ang ginawa ko ngayon, natutunan ko na magsuot ng headset. Makinig lang ng isang kanta. Parang breather mo lang siya. Breather ko lang siya. Pag natapos ko yung isang kanta na yon, okay na ako ulit. Kasi nawala yung Yossi eh. So, hindi ko na alam kung paano i-manage. So, nung cold turkey ako tumigil mag-Yossi eh. So, nung naranasan ko ulit yung galit sa trabaho, may lumilipad ulit na mouse. Iba. Nagtitingin na naman yung mga tao. Boss Dwayne, ang lakas po. Totoo yun. Hindi ko alam na may ganun ka. Ako kasi alam mo, ang na-realize ko ngayon, kailangan mo lang talaga palang maghanap ng outlet para magpahinga yung galit mo. So, ako, naalala ko lang dahil sa kwento mo, ang ginagawa ko, pag naaalala ko, ang tawag ko dyan multo sa isip ko, naaalala ko yung galit, lahat. Nag-online shopping ako. Add to cart pero walang checkout. Totoo to. Kahit buksan mo yung mga shopping app ko, ang daming add to basket dyan. Pero hindi ko yan binibili. Pero ginagawa ko siyang patalastas sa isip ko. Maghahanap ako. Siguro yun yung mga ngayon naiintindihan ko na yung mga mayayaman. Hindi totoo to. Ngayon naiintindihan ko na yung mga mayayaman. Yung sinasabi nila na pag heartbroken sila, galit sila, nagsha-shopping sila. Iba kasi pala talaga yung dala nun. Ang pinagkaiba lang natin, sila nag-check out. Binabayaran. Nagsha-shopping lang. Walang check-out na nagaganap. Ang hirap pala magalit pag mahirap. Oo. Kasi, Magpipray ka na lang. parang nag-add to cart ka ng 50. Marirealize mo, magpipray galit ka nga, pero purito perer ka naman. Wag na. Wag na lang, okay By lang. that time na magdidesisyon ka o i-check out mo ba, humupa ng galit mo. So, work ka ulit. Alipin ka sa gigil. Hindi, totoo to. Mahilig ako magganyan, maghahanap ako. Add to cart. Umabot pa ako sa ang hinanap ko, bahay. Ini-imagine ko. Hindi, ida-divert mo talaga. pero ang gandang diversion na. Ang hirap ng lesson, no? Mahirap magalit pag mahirap ka lang. Magpe-pray ka, pero malaking bagay Pero ng magandang prayers. anger management yan Kapag nagagalit ka, tanongin mo sarili mo, may pera ka ba? Di tumino ka. Tumino ka. Kumalma ka dyan. Hindi, dumaan talaga ako sa face na yun. Nung nakaka-LL, minsan na-check out. Pero hindi. Kasi manghihinayang ka sa pera. Galit na nga ako, napagastos pa ako. Di lalo ako magagalit. Kung ako, pagkain, yung release ko of anger, ikaw, shopping. Hindi ko, kasi hindi talaga ako yung hindi ako yung kumakain, yung sinasabi nila, pag kain-kain, hindi. Hindi ko rin nagagawa. Wala naman akong bisyo, alam mo yan. Hindi ako naninigarilyo, hindi Wala ako ba? nag-aalak. Wala. Starbucks lang talaga ang bisyo ko. Isang wink. Hindi, wala. Hindi, wala talaga. Hindi ko rin kaya yung walking exercise, wala talaga akong ganun. Pero alam ko na dumating ako sa phase na mahirap kontrolin yung galit ko. Ang nagiging motivation ko lang,
pag galit ako, kuya, is ayokong magsisi sa huli. Ah. So, minsan kahit gigil na ako, nahihila ko pa eh. Kasi mas kaya ko yung galit ko, nakokontrolin ko, kesa yung manghingi ako ng tawad at kinukonsensya ako na bakit ko to nasabi. Ako pa naman may ugali akong ganyan na hindi kaya siya nagalit dahil may nagawa ko eh. At saka mahirap, mahirap na kapag hindi mo na-manage yung galit, nag-add to cart ka ng something, na-check out mo, dumating, COD pala. Delikado. Kawawa yung tao. Additional konsensya ko na naman kung di ko babayaran. Diba? Basta moral lesson, mahirap magalit tag, mahirap Mahirap ka. ka. Hindi, naging ka pero ito, on the other hand naman, mabilis lang na may singit ko lang about galit. Pag naka-encounter ka ng, ako natutunan ko to lately. Pag nakaka-encounter ako ng taong galit na galit, dahil nanggaling na ako doon eh, nahanap ko yung peace na intindihin yung taong yun. Kasi, lagi Hirap nun, ako, naawa ako. Ang hirap nun. Sabi ko, shucks, ang hirap ng ganyan. Pero ang hirap nun. Yung nabubuhay sa galit, kasi nanggaling ako eh. Mahirap talaga yung kuya, pero lagi akong natatabunan ng awa. Halimbawa, I have this friend, galit na galit siya. Ano na to, ganyan-ganyan. Minsan kahit gustuin ko mang sabihin, uy, masama, huwag kang nagko-curse ng ganyan sa tao, huwag kang nag-wish ng masama ako kasi sa lahat at sa dami na nakagawa sa akin ng pagkakamali na for sure may nagawa, never ako nag-wish ng masama sa kanila. Kahit out of anger, yung sana maging ganito sila, sana ganyan, hindi eh. Kasi naaawa ako pag nangyari sa kanila eh. Totoo yan. Nahihirapan din ako. Parang I stop myself kapag ka nasa point na ako na mag-wish na ako ng masama. Oo, mahirap. I had to do it eh. Masama. Masama talaga. Kasi kaya minsan, alam mo, pag dumarating yung point, na akala ng iba rewarding yun. Merong isang instant na may taong nakagawa sa akin ng malaki, masama and all. After so many years, nagkita kami, hindi niya makalimutan yung nagawa niya sa akin. Kasi feeling niya lahat nung hindi magandang nangyari sa kanya, karma niya sa nagawa niya sa akin, sabi ko no. Never akong nag-wish ng masama sa'yo. At hindi gugustuhin ni Lord na may masamang mangyari sa'yo. Or kung ano man yung unfortunate things na nangyari sa'yo. Kung ano yung nangyari sa'yo, epekto yun ng mga desisyon mo sa buhay. Not because ginusto yun, dahil karma mo yun, dahil sa ginawa mo sa akin. So, hindi. Kaya ngayon, pag nakakahanap ako ng taong galit, kaibigan man, o kahit sino, kahit yung napapanood ko lang, hindi ko alam, lagi kong naiisip na shocks. Naawa ko sa kanya kasi ang hirap ng may ganyang puso. Yung galit na galit ka, ang hirap, ang bigat-bigat. Ang bigat-bigat niyang dalawa. At saka, especially kapag out of control ka na. Oo. Diba? Ang hirap mag-empathize, pero sometimes mag-empathize ka dun sa mga tao na never had an opportunity to manage themselves. Kaya nga. Well, anyway, ako talaga, ang ginagawa ko most of the time, pag nagagalit ako, kuya, humihiga na lang ako sa kama ko. Kasi yung Salem bed, hinihila niya yung lahat ng galit ko eh. Pag humihiga ako dun, kuya, naalala ko na, oops, wow, kalma ka lang. Ganun yung effect. Na-imagine ko yung pupunta ka sa kwarto, galit ka, higa ka, ang lambot. Life is beautiful. Pag-higa mo, hi, life is beautiful. Diba? Ba't ba ako magagalit? Hayaan ko na nga siya. Alam mo yung pahinga mo doon, ay pahinga din ng emosyon mo eh. Diba? Kaya mahalaga po talaga na meron tayong masarap na hinihigaan. Oo. Matibay, maaasahan, Salem bed. Saka pera, Biro, kapag tatapusin mo yung araw mo by lying on your bed, i-revisit mo yung araw, mga kinagalitan mo, masarap yung you close the day, kahit galit ka, pero komportable ka. Tama. At saka, by doing that, kahit may mga tao o pagkakataon na nakagawa ng hindi maganda sa'yo, mararamdaman mo rin na marami ka pa rin namang blessing. At marami pa rin magagandang nangyayari sa'yo. Kaya baka magkaroon ka na ng way na... Saka saan ka ba makakahanap ng komportableng way to manage anger? Kundi dun sa subok na. Yes. Yung subok na in terms of comfort, durability, craftsmanship, legacy of quality and world-class mattresses. Oo, Salem bed lang yun na may lifetime warranty pa. Lifetime. Kahit ilang galit at pagpapatawad ang dalhin mo sa buhay mo, maaasahan mo pa rin yung kama mo. Isipin mo to, ang galit, hindi lifetime. Ang warranty ng higaan mo, lifetime. Yes, ang warranty ng Salem bed, di ba? Hay nako, kaya naman, para makahanap pa kayo na makakatulong sa mga galit nyo na gusto nyo mawala, i-visit nyo na po ang official Salem bed site nila, www.salem.ph, and nasa Facebook, Instagram na po sila. Syempre, facebook.com/instagram.com/salem_ph. At hindi lang po yun, mas pinadali. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga malls, which is nandun din po sila kung gusto nyo talagang ma-feel. Pero okay lang po yan dahil nandun na rin po sila sa Lazada. Meron po sila sa Last Mall.
Meron silang official, flagship store nila sa Lazada, Shopee, and TikTok Shop. Kaya alam nyo na, gayahin Sa nyo pag na may lang. mga tanong kayo, huwag mahihiya magtanong. Customer service, Of course. fantastic. Superb. Diba? Superb. Kaya nga sabi ko nga, gayahin nyo na lang kami pag galit. Add to cart. Check out nyo. Check Pag out. sale and bed Pag sale yan. and bed. Oo, kasi Check out. worth the money. po. Garanti sabog na hindi lang yung galit mo manage mo. Oo. Di ba? Pahinga mo, mamamanage Yung pahinga mo. mo, Yung wallet mo, maayos. mamamanage mo na. Okay, Diba? worth it naman to. Diba? Garanti sabog. Yes, kaya Selim lang. Yun, selemat. Selemat. Talaga naman. Dahil dyan, ang takeaways ko sa anger na topic natin na yun nga. Yung bigat kasi noon, ikaw lang din ang magdadala. Sabi nila power to, pero aralin mong kontrolin yung emotions mo. Malaking bagay yung paghinga at pagdarasal. Pero ganun pa man, don't hate yourself. Lahat ng emotions natin valid. Valid. And kailangan mapatawad mo yung sarili mo sa mga pagkakataon na feeling mo mali. Bakit ko to naramdaman? Ba't ko to ginawa? Ba't ko to hinayaan? Yung galit mo sa sarili mo, una mo siyang pakawalan para maibigay mo yun sa ibang tao. And for me, the isang idea para mas ma-let go mo yung galit mo is yung... Ako lagi ko itong iniisip. Kung ano man yung nagawa nila sa'yo, o kung ano man yung nabigay sa'yo ng pagkakataon, lagi mong iisipin na alam ng Diyos kung paano ka bibigyan ng hustisya. Hindi lahat nasa mga kamay mo. Kaya i-let go mo na para sa ikagagaan mo. Dahil kung magalang loob mo, mas magaan yung pag-usad mo sa buhay. Ako, babalik ako dun sa idea na how you manage anger, how you come out of anger is a matter of choice. Isipin mo na lang ito. Galit ka dahil nasa kadiliman ka. Yung galit, apoy yun na nasa loob mo. May choice ka. Gamitin mo yung apoy na yon para silaban mo yung paligid mo blindly. Liliwanag naman. Pero, destruction comes if that's the case. Or, use that fire. Liwanag, ano mo lang. Light up the environment. Gamitin mo lang siya as liwanag. Look at the pathways. Kung matisod ka, bangon. Pero use that fire to come out of the darkness. Yes. Ang ganda nun. So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa conversation namin about anger na mabigat na pinagagaan lang natin, di ba? Sinusubukan. Sinusubukan at marami pa po tayong ganitong pagdadaan ng usapin. Kaya naman, i-share nyo lang po kami at invite nyo na po yung friends nyo na makinig sa amin sa Spotify in the right corner. Siyempre kasama si Kuya Dwayne. And in-upload ko po itong mga videos na to sa YouTube channel ko and sa Facebook page kong Almira Shield. Ganon din po sa mga Instagram namin. Ako, Almira Shield. Kuya Dwayne. At saka mga uploads natin almost every 2 days, every 3 days, around mga lunchtime. So, alam niyo na. Panoorin nyo, hindi kayo mababakante. May excite kayo dahil masipag po kami mag-upload. Tapos pagka bored kayo, ulitin nyo. Yes, pag kailangan nyo ng reminder, balik-balikan nyo lang po kayo. Tapos engage us through comments, suggestions, kung ano gusto yung pag-usapan namin, why not, di ba? Yan. And ayan, maraming salamat po. Till next time mga guys. Bye! Bye!